Hi, good morning. So karon sa atong episode no, akong ipasabot sa inyo ha nganong dili sa jud ka dapat mo palit dayon og balay. So nganong kinahanglan pa man jud nga i-educate sa nimo imong kaugalingon. Kay karon sa atong episode, nay nangutana sa ato ang YouTube no sa Pikas account o sa ka subscriber nato. So kini siya usa ka example siguro or senaryo nga nagdali ni siya palit og balay sa unang panahon manang karon nagka-problema siya. Kini siya no atong basahon ang iyahang pangutana. So ingon siya, "Sir, tanong ko lang, meron po kasi kaming hinuhulugang bahay sa subdivision. 2 years na po kaming naguhulog pero hindi pa daw pwedeng tirahan. Sayang naman kung hindi namin mapakidamangan. Kasi kung hihintayin pa naming matapos ang hulugan, wala na po kami. Sana masagot niyo po ang tanong ko." So, mana yung problema nung atong tubagon karon sa atong episode. But anyway, no, welcome sa atong podcast diri sa Top Properties Mindanao, ang number one real estate podcast diri sa Mindanao and soon sa tibuok Pilipinas. And again, my name is Harold, your most trusted real estate salesperson. So balik sa question no, di na nato ni dugayon. So sa atong nakita sa iyong problema sa iyong pangutana, ingani ni siya. Nagpalit siya og balay sa usa ka subdivision, then nagbayad na siya og 2 years. Pero natinga siya nganong di pa daw siya pwede papuy-on. So kini siya no, duha ra jud atong duda ani. Sa sugod gi-explainan ni siya sa agent, pero wala siya ka-gets or nakalimot manggaling. Or ikaduha, wala jud ni siya explain sa agent ani sa unang panahon siguro. Manang karon nagka-problema siya. Pero kini siya no, gamay ra jud kini siya nga problema nga ato pong solusyonan karon ug atong tubagon. So kini siya nga problema akong inarit og balik sa inyo ha. Nagpalit siya og balay sa usa ka subdivision, 2 years na siya nagbayad pero di pa daw siya pwede puy-an ingon sa developer. So ang main question nato diri kanos adyo di ay pwede mapuy-an ang balay natong gipalit sa usa ka subdivision or bisag usa ka condominium. Ingani ni siya. Nadyo kay tulo dapat nga timan-an no para makapuyo na ka sa balay nga imong ipalit dito. Number one, step by step man ni siya. Mapuy-an na siya kung number one, nakabayad na ka sa down payment nga full. Ngani man siya, kung mapalit kag balay sa usa ka subdivision, una nimo bayaran reservation fee no sa developer, sunod equity or down payment sa developer gihapon, then amortization dayon sa bank ug sa pag-ibig. So kana siyang step by step sa pagbayad. So karon kanus ana siya pwede mapuy-an? Number one, kung nakabayad na ka og full sa down payment, sa equity. Nabayaran nimo na tanan. Tapos napoy mga developer nga samtang nagbayad pa ka sa equity no, ibutang nato 2 years or 3 years ang equity ana or down payment, nagsige na po siya construct sa balay nimo. So karon kung na full na kagbayad sa down payment plus ang balay is natukod na, masunod ana buhaton is i-apply for housing loan sa Pag-ibig or sa bank. Okay? So again, dili na siya i-apply sa Pag-ibig or sa bank kung wala pa natukod. So basically ingani siya, kung imo nahunaon og tarong, dapat nakabayad na kag full sa down payment plus ang balay natukod na pod, then na-apply na pod sa bank o sa Pag-ibig, then na-approve na pod. Diha pa ka pwede makapuyo sa balay na imong gipalit sa subdivision. Kompleto na. For example, natukod na ang balay. Karon pwede naman siya mapuy-an? Depende siya kung nakabayad na kag full, then na-apply and approve na po sa bank or sa Pag-ibig. So kini siya ang problema ni atong subscriber sa YouTube no. Siguro 2 years naman siya nagbayad. Siguro ang balay ani wa pa natukod or wa pa nahuman. So kung wa pa nahuman, unsaon pag-apply sa Pag-ibig, unsaon pag-apply sa bank kung wa pa nahuman. Then 2 years pa pud siya nagbayad. So mao na siya. Or sa pikas bahin or pikas senaryo, nagbayad na siya 2 years pero ang term sa pagbayad sa equity is 3 years or 4 years. So basi ning ana man di pa yun siya pwede makapuyo sa balay nga iyang gipalit sa usa ka subdivision. Kay ang 2 years nga equity mubo pa na siya kay kasagaran na yun sa 3 to 4 years ang pagbayad sa equity. Sige, butang nato nahuman niya og 2 years plus ang balay natukod na pod. Ang pangutana, basin pod wala pa na-apply sa bank or sa Pag-ibig. Or ibutang nato na-apply na sa bank o Pag-ibig, basin pod wala pa pod na-approve manang wala pa pod sila gipa puyo. So ingana siya ang mga senaryo no sa pangutana kung kanus adyo day ka pwede mapuyo sa balay nga imong gipalit sa usa ka subdivision. Ang balikon, dapat naka-full na kagbayad sa equity or down payment. Ikaduha, ang balay natukod na jud nahuman na. Sunod is na-apply na sa Pag-ibig or sa bank and then na-approve na pud siya sa Pag-ibig or sa bank. Kung kumpleto na siya, pwede na ka mopuyo sa imong balay nga imong gipalit sa usa ka subdivision. Unta na kay na learn no bisag gamay no, labi na kung ikaw usa ka first time home buyer. Again, balik-balik na ko na gina-advise sa inyo ha. Ayaw pagdali og palit og balay. Educate sa imong kaugalingon, labi na kung ikaw usa ka first time
home buyer. Kung na kay mga question para sa tong subscriber sa YouTube, pwede ka mo comment, no? Pwede ka mo PM sa Kuapod para ato nang motubag sa sunod na tong episode. Again, daghan kay salamat sa pagtan-aw diri sa Top Properties Mindanao, ang number 1 real estate podcast diri sa Mindanao and soon sa tibuok Pilipinas. Again, my name is Harold og hantod na pud sa sunod. Bye.